Ano ito, Haleda? Ito lang ang kinita ninyo sa loob ng isang araw? Ba't ang mga lintik na to Pinaglololoko niyo ba ako, ha? Talagang yan lang po ang kinita namin ng kapatid ko, Chang. Ang ibig mong sabihin, wala na naman kayo maibibigay na pera sa akin. Saan ninyo dinadala mga kinikita ninyo sa pagtitinda ng gulayin, ha? Siguro nag-iipon na kayo ng pera para paalisin kami dito, ano? Totoo naman pong medyo matumal po ang gulayin ngayon, Chang. Dahil namigay po ng libreng gulay si Kapitan kanina. Ba't nangangatwiran pa kayo, ha? Ang sabihin ninyo, talagang nagtatabi kayo ng pera para sa inyo. Kung hindi ko kaya kayo pakainin ngayon, ha? Palagi nyo naman po kaming hindi pinapakain ba't sumasagot-sagot ka pa? Halika nga ritong babae ka! Aray! Chang! Bitiwan po ninyo ang buhok ko! Nasasaktan po ako! Totoo naman po ang sinasabi ko Wala po talaga kaming kinukuhang pera sa inyo! Aray! Chang! Ang buhok ko! Bitiwan niyo ang buhok ng kapatid ko! Ang sasama niyo! Ano na naman bang ingay ito, ha, Suping? Abay, dinig-dalinig ko ang mga boses nyo sa kwarto ko, ha? Istorbo kayo sa pagtulog ko, Ano ba kasi yon? Kasi, ang magkapatid na ito, balak pa tayong lokohin. Ano? Abay, mga tinamaan na lintik. Wag na patagalin. Parusahan agad ng magtanda. At dahil malakas at maingay ang mga boses nyo, itong nararapat sa inyo. Busalan ang bibig ng panyo. Ate! Rodel! Chong, huwag niyong busalan ang bibig ng kapatid ko. Talagang hindi na po kayo marunong mahiya. Ang laki ng katawan niyo Pati bata pinapatulan niyo. Mga wala kayong awa. Ha? Gusto mong ipakita ko sa iyo kung anong totoong walang awa? Ganyan ang nararapat sa inyo magkapatid. Palagi niyo na lang pinapainit ang ulo ko. Itali mo sila sa puno ng santol, Felix. Na magtanda ang mga yan. Hindi na marunong matakot sa atin Niloloko na tayo. Inubos nila ang perang dapat sana'y ibibigay sa atin. Balak na nila tayong palayasin sa pamamahay ni Estefania. Wag! Chong, wag niyo po itong gawin sa kapatid ko. Hindi po talaga namin kinuha ang pinagbentahan ng gulay. Maniwala po kayo. Kung gusto niyo po magtitinda po ulit kami. Pangako po, ibibigay po namin lahat ng aming kikitain. Nakikiusap po ako, pakawalan niyo po ang kapatid ko. Sa tono ng pananalita mo, parang nagtatago nga kayo ng pera sa amin, ha? Hindi po! Hindi po namin magagawa yun. Maniwala po kayo. Kaya nakikiusap po ako, bitiwan niyo na po ang buhok ko. Nasasaktan po ako, Chang. Talagang masasaktan ka sa amin kapag nalaman kong niloloko niyo kami. Sige, Felix, itali mo rin ang babaeng ito at parurusahan natin ang magtanda. Teka, sandali po, Chang. Anong gagawin niyo sa lubid at 2x2? Bakit? May iba pa ba akong ginagawa kapag nagkakasala kayo? Ihahampas ko lang naman itong 2x2 sa mga binti ninyo habang nakatali kayo sa puno ng santol nang hindi na kayo umulit. Rodel! Pakawalan niyo kami! Maawa po kayo sa amin, Chang! Huwag kang malikot. Tama lang sa inyo to. Hayan! Nakatali na kayong dalawa. Sige na, Suping. Bigyan mo na ng leksyon ang dalawang yan. Chang, wag po. Nakikiusap ako. Kahit ako na lamang po ang saktan niyo, wag ang kapatid ko. Bata pa siya. Hindi niya kakayanin ang hampas ng kahoy sa katawan niya. Baka mapatay niyo po si Rodel. Wala akong pakialam. Ang gusto ko, magtanda kayo. Ayoko pa naman sa lahat yung pinaglololoko ako. Ama na ang satsat. Paluin mo na sila, Suping, nang tumahimik na mga yan. Dapat doon pa pinalayas na natin ang magkapatid na yan Sa gabal lamang sila sa buhay natin. Pabigat lamang sila sa atin. Kaya unti-unti ko silang pahihirapan nang sila na mismo ang umalis sa bahay ng kapatid ko. Tutale, nabibigatan na rin ako sa inyo. Tila bingi sa pakiusap ni Leda ang mag-asawang Suping at Felix. Itinuloy pa rin ni Suping ang pagpalo sa puwet at binti ng magkapatid
habang nakagapos ang dalawa sa katawan ng puno ng santol. Malakas ang sigaw ng umiiyak na si Rodel. Bawat hagupit sa kanya ng kahoy ay parang kutsilyong bumabaon sa manipis niyang katawan. Si Leda naman ay halos maihina sa kanyang suot na pantalon dahil sa malakas na pagtama ng kahoy sa kanyang binti. Tumagal ang pagpaparusa ng 10 minuto. Hindi sila tinigilan ng mag-asawa hanggat hindi nakikita ng mga ito na lumalatay ang kahoy sa balat nila. Iniwan silang umiiyak habang namimilipit dahil sa sakit. Wala silang kapitbahay na maaaring tumulong o umawat sa mag-asawa, pero alam ng mga tao ang pagpaparusa sa kanila nina Felix at Suping. Pero walang gustong makialam. Natatakot sila kay Mang Felix dahil sa mga kaibigan nitong mga sanggano. Maging si Kapitan ay wala ring magawa para sila ay tulungan. Hindi lang talaga nila maiwan ang kaisa-isang bahay na pag-aari ng kanilang mga magulang. Magmula nang mamatay ang kanilang ama at ina sa sunog, ay nagsimula ng mamuhay ang magkapatid na palaging iginagapos sa puno kapag pinaparusahan. Pero dahil wala naman silang ibang mapupuntahan, magkasama nilang tinatanggap ni Rodel ang lahat ng hagupit ng kahoy mula sa malupit nilang tiyahin. Ate, umalis na kasi tayo rito. Sobra na ang ginagawa nila sa atin eh. Kung parusahan nila tayo, para tayong mga hayop. Hindi ko na kaya, ate. Pagod na ako. Patawarin mo ako, Rodel. Hindi kita naprotektahan. Hindi natin kailangang umalis. Bahay natin to eh. Ito na lamang ang alaala natin sa mga magulang natin. Kung meron mang dapat na umalis sa pamamahay na ito, sila yon, Rodel. Ang mga hayop na yon. Kailan pa, ate? Kailan pa tayo aalis? Kapag pareho na tayong lumpo? Yung pareho na tayo hindi makalakad? Pag nakahanap ako ng pagkakataon, gaganti talaga ako sa kanila. Gagawin ko rin sa kanila kung paano nila tayo tratuhin. Hindi sila mga tao, ate. Mga halimaw silang walang puso. Aray! Ang sakit! Ang sakit ng binti ko, ate! Parang binibiyak ang dibdib ni Leda habang naririnig ang malakas na pag-iyak ni Rodel. Damang-dama niya ang paghihirap ng kalooban ng kanyang kapatid. Tadtad ng pasa, sugat at latay ang kanilang mga binti. Nanginginig ang kanilang katawan ng dahil sa labis na sakit. Idagdag pa ang matindi nilang gutom dahil sa hindi nila pagkain ng tanghalian. Gusto na rin niyang sumuko pero kailangan niyang magpakatatag dahil ipinangako niya sa kanyang sarili na babawiin niya ang bahay ng kanilang mga magulang. Kung aalis naman silang dalawa ni Rodel, saan naman sila pupunta? Wala na silang ibang kamag-anak na maaari nilang lapitan para hingan sana ng tulong. At sa panahon ngayon, sino naman ang tatanggap sa kanilang magkapatid? Paulit-ulit na kalbaryo sa buhay ang inaabot ng magkapatid. Palilipasin lang ang 2 araw ay pagtitindahin na ulit sila ng mga gulay. Parang walang nangyari na ipapakita nila sa maraming tao na nakangiti silang naglalako ng mga gulay. Katulad ngayon kung saan ay mataas ang sikat ng araw. Paika-ika silang naglalakad habang nagtutulak ng kariton. Marami ang natira sa kanilang paninda, kaya't sinubukan pa nilang ilako ito habang pauwi sa kanilang bahay. Gulay! Mga suki! Bili na po kayo! Murang-mura at bagong-bago, kapipitas lang ng pechay ko! Sariwang-sariwa, may tubig-tubig pa! Suki! Bili na po kayo! Bagong ani lang po ito! Mga suki ko! Bili na po kayo ng gulay, pampahaba ng buhay! Sobra ka naman, ate. Baka sabihin nila ibang gulay na ang nilalako mo. Para kang hindi dalaga kung kumilos eh. Hoy, kung hindi dahil sa karisma ko sa paglalako ng mga gulay, sa kangkungan tayo pupulutin. Kailangan ng kaunting lambing para may bumili sa atin. Ganito na nga ang mukha natin hindi pa ba tayo ngingiti?
Sus, para kang ewan ate. Ako nahihiya sa ginagawa mo eh. Pinagtitinginan na kaya tayo ng mga lalaki nakatambay sa gilid ng kalsada. Wala akong pakialam sa kanila. Natural lang na pagtinginan nila ako, no? Maganda ako eh. Oh, kita mo? Marami akong piso sa katawan. Ate naman eh, piso ka dyan. Mga peklat mo yan eh. Para ka talagang sira. Aba, wala ka bang bilib sa kagandahan ko, Harodel? Kapag wala tayong naiuwing pera sa mga walang yang yun, magbibilang na naman tayo ng mga pasa sa katawan. Kaya kailangan maubos natin ang mga paninda natin. Masasakit pa ang mga buto ko dahil sa palo ng kahoy ni Chasuping eh. Baka maparusahan na naman tayo. Bakit ba tayo nagtitiis sa kanila ate? Umalis na lang kaya tayo sa bahay na yun. Tutal, may ipon naman tayo di ba? Heto oh, malapit na nating mapuno yung alkansya. Rodel, itago mo nga yan. Baka may makakita sa atin eh. Para sa bahay natin yan. Para mapalayas na ang mga gahaman na yun. Sige na, hawakan mong mabuti ang kariton at palusong ang kalsadang ito. Baka makadisgrasya pa tayo eh, lalo pa tayong mapahamak. Basta ate, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan nating gawin to. Palagi nila tayong pinahihirapan kahit ginagawa naman natin ang lahat. Ikaw talaga. Itago mo na kasi ang alkansya natin. Baka makita tayo ng mga alagad ni Chong eh. Pahirapan na naman nila tayo. Ate, ipon ko rin naman to ah. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi ka ba talaga makikinig ha? Hindi tayo aalis sa bahay. Sila ang paaalisin natin. Kahit kapatid pa siya ni nanay. Ipon-ipon hindi pa yan sapat para makabili ng bahay. Pero ate... Ayaw mo ba talagang sumunod? Ha? Aray ate, sandali bitiwan mo ang tenga ko ang sakit, tama na. Bakit ka ba namimingot? Talagang makakatikim ka sa akin ng pingot kapag hindi ka pa tumigil dyan sa katatalak mo dyan. Oh, tingnan mo, muntik pang mabutas ang alkansya natin. Alam mo naman nagawa lang ito sa plastik eh. Nakakainis ka talaga. Hawakan mo na lang ang kariton. Sandali ang kariton! Diyos ko, ang kariton! Umaabante na mag-isa! Naku po! Ate, yung kariton! Ay, kariton! Diyos ko, ang kariton! Bilisan natin, Rodel! Habulin natin ang kariton! Dahil sa pagtatalo ng magkapatid na sina Rodel at Leda, ay pareho nilang nabitiwan ang hawak na kariton. Sakto pa naman yun na nasa pasulong sila ng mabatong kalsada. Kasabay yon ng biglang pagtawid ng isang matandang babae. May dala itong basket na gawa sa abaka at may hawak na tungkod na gawa sa kahoy. Merong nakataklob na tela sa ulo nito, kaya't sa bilis ng takbo ng kariton ay hindi kagad napansin ng matanda ang umaandar na kariton. Lola! Tabi! Tumabi kayo! Umalis kayo dyan! Tumabi kayo! Napataklob na lamang ng palad si Leda sa sarili niyang mga mata nang banggain ng kanilang kariton ang matandang babae. Hindi niya na nagawang tumingin. Narinig na lamang niya ang malakas na sigaw ng matanda, pati na ang tunog ng mga nasirang kahoy ng kanilang kariton. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumambad sa kanyang paningin ang nakahandusay na lola sa gilid ng kalsada. Katabi ang nakataob nilang kariton na umiikot pa ang gulong. Gawa ang gulong nito mula sa lumang bisikleta, kaya hindi ito masyadong napinsala. Naku po! Tinamaan si Lola! Diyos ko, kawawa naman si Lola. Mukhang nasugatan yata siya sa tuhod dati. Naku, Rodel, dalian mo! Mabilis na napatakbo ang magkapatid sa kinaroroonan ng matanda. Nadatnan nilang hindi ito makatayo dahil sa pinsalang tinamo nito sa katawan. Dala ng pag-aalala ay hindi malaman ng dalaga kung ano ang gagawin. Hinawakan niya kagad ang pulsuhan ng matanda, saka mariing ipinikit ang mga mata. Pinakinggan niyang mabuti kung may tibok pa ang puso nito. Nabuhayan lamang siya ng loob nang makita niyang bumangon ang matanda habang nakangiwi ang muka na hawak ang tuhod. Aray ko naman! Ang sakit! Buhay pa! Halika, Rodel! Tulungan mo akong alalayan si Lola! Oo nga, Ate Leda. Buhay pa nga. Aray!
Diyos kong mga bata kayo. Nakita niyo namang nakaupo na ako sa lupa eh. Mukha na ba talaga akong patay? Ha? Aray! Ang balakang ko! Napakasakit! Lola naman kasi. Kayo naman. Bakit hindi po kayo umiwas? Nasugatan tuloy kayo. Para kayo naglalakad sa ulap eh. Ayan, nabangga tuloy kayo ng karito namin. Ano po ba kasing ginagawa ninyo sa lugar na ito eh? Malayo na po ito sa bayan. At talagang nasisi niyo pa ako, ha? Aray! Tulungan niyo na lang akong tumayo. Inalalayan ni Leda ang matanda para makatayo. Pinagpagan na rin niya ang narumihan nitong damit bago niya ito kinausap. Taga rito po ba kayo, Lola? Bakit kasi hindi na lang po kayo nanatili sa bahay ninyo? Mabuti na lamang po at kariton lang ang bumangga sa inyo. Paano kung truck? O di kaya tricycle? Di pinaglalamayan na kayo ngayon. Hindi ate paglalamayan kagad. Dadalhin muna siya sa punerarya bago siya paglalamayan. He! Kasalanan mo to eh. Kung hindi ka nakialam sa alkansya natin, hindi ko mabibitawan ang kariton. Tingnan mo, anong nangyari? Natapon na ang paninda natin, nawasak pa ang kariton. Lagot na. Tapos na talagang maliligayang araw natin. Wag na nga kayong magtalong dalawa. Hindi naman ako masyadong nasaktan eh. Sandali lang po, Lola. Bakit po ba kasi kayo biglang tumawid? Saka palakad-lakad po kayo sa kalsada May hinahanap po ba kayo? Wala akong hinahanap. Paano ba namang hindi ako maglalakad, iha? Kagabi pa ako gutom na gutom. Kagabi pa kasi ako hindi kumakain. Kagabi pa kayo hindi kumakain? Naku naman, Lola. Pambihira naman kayo. Bakit hindi kayo kumain? Nasaan ba mga anak ninyo? Bakit hinahayaan nila kayong magutom? Wala naman akong pamilya Namatay na sila. Ako na lamang ang natitira. Ako ate, parang alam ko na yan Sa palagay ko nagkukunwari lang yan si Lola para isama natin sa bahay at kupkupin. Tumigil ka nga, Rodel. Wala kang galang sa matanda. Kahit hindi tayo nakapag-aral, kahit respeto man lang sa nakatatanda sa atin matutunan man lang natin. Saka tulong ang kailangan ni Lola. Huwag mo muna siyang husgahan. Pasensya ka na, iho. Pero totoo, talagang hindi pa ako kumakain mula kagabi. Baka naman may naitatago kayong pagkain dyan. Baka pwedeng makahingi sa inyo kahit konti. Pasensya na po kayo, Lola, ha? Pandesal lang po ang naitatabi ko Pwede na yan, iha. Ang mahalaga malamnan ng kahit kaunting pagkain ng sikmura ko. Ate, ibibigay mo bang pandesal sa kanya? Paano tayo? Kapag hindi na naman tayo pinakain ni na Chong at Chang, lalo pa ngayon nasira natin ang kariton nila. Pati ang panda nating gulay nasira na rin. Tsak, magugutom tayo nito. Pasimpleng sinipa ni Leda ang tuhod ni Rodel para hindi marinig ng matanda ang reklamo nito. Pinandilatan niya ito ng mga mata bago niya kinuha sa bulsa ang natira nilang pandesal. Saka iniabot yon sa matanda. Masama naman ang loob ni Rodel sa inastang yon ng kanyang ate. Palagi na lamang itong tumutulong sa iba habang sila naman ang magdudusa at magtitiis. Ate! Ano? Susuntukin kita. Tumahimik ka nga dyan kung ayaw mong tamaan sa akin. Ate naman kasi, umiral na naman ang pagiging matulungin mo. Paano naman tayo nito? Gusto mong makatikim ulit ng pingot, ha, Rodel? Siyempre hindi. Sakit-sakit na nga ng tenga ko baka maputol na to Bala ka na nga. Kapag wala tayong kinain, lagot ka talaga sa akin, ate. Pwes, ikaw ang malalagot sa akin kapag hindi ka tumigil sa kaaangal mo. Hindi ka na naawa kay Lola. Gutom na siya, Sige na, Lola, kumain lang po kayo ng kumain. Pasensya na po kayo sa ugali ng kapatid ko, ha? Saka paano na po ang sugat niyo sa tuhod? Gusto niyo po bang gamutin ko kayo? Nako, hindi na, iha. Maraming salamat na lang. Kaya ko namang gamutin ang sugat ko, kaya wag mo na akong alalahanin. Ate naman sa atin yan
Ang bait-bait mo naman, Iha. Maraming salamat dito sa tinapay, ha. Ititira ko tong isa para kapag nagutom ako sa daan may kakainin pa ako. Napakabuti mo talaga. Totoo yan, Lola. At maganda rin po ako. Ate, Huwag kang aangal, Rodel. Pipingutin ulit kita. Na paano ba yung mga pasa ninyo sa katawan, pati na sa binte? Napaaway ba kayo? Hindi po, Lola. Natumba po kasi yung kariton habang sakay kami. Kaya ito po ang sinapit namin. Halos pandilatan ng mga mata ni Leda si Rodel. Wag lang siya nitong ibuko ng kapatid na hindi siya nagsasabi ng totoo dahil hindi niya gustong kaawaan sila ng ibang tao. Ganun ba? Mag-iingat na kayo sa susunod, ha? Huwag nyo nang paglalaruan ng kariton nang hindi kayo nadidisgrasya. Opo, Lola. Siya nga pala, nabanggit mo kanina na hindi pala kayo nakapag-aral. Nasaan ba ang mga magulang nyo? Wala na po Kinuha na sila ng Panginoon. Pasensya na nga po pala kayo sa nangyari sa inyo kanina. Hindi ko po akalain na makakarating kayo rito para humingi ng tulong. Oo nga Pero alam mo bang kung sino pa ang naghihirap, sila pa yung may mabubuting puso. At kung sino pa ang hindi nakapag-aral, sila pa yung may respeto sa tao. Naku, tama po kayo dyan, Lola. Mabuting tao talaga kami. Maraming salamat ulit dito sa tinapay. Walang anuman po, Lola. Alam mo bang sa dinami-rami ng hiningian ko ng tulong kayo lamang magkapatid ang nagbigay sa akin ng tinapay. Kahit ang pagkaing isusubo na lang ninyo, ibinigay nyo pa sa akin. Naku, Lola, bata pa po kasi kami. Kayo po matanda na at mahihirapan kayong makahanap ng pagkain kung aasa lang po kayo sa hingi. Masasama po ang ugali ng mga tao rito. Kaya nga po gusto na naming makalaya sa malulupit naming tsuhin at tiyahin. Kung hindi lang po talaga sa bahay ng magulang namin matagal na kaming umalis. Kaya lang, wala naman po kaming ibang mapupuntahan. Teka, nasaan nga pala ang tungkod ko? Ang basket ko. Nagpalinga-linga sa lupa ang matanda na nakilala lamang nila sa pangalang Lola Empa. Hinahanap nito ang dalang basket, pati na ang natanggal nitong taklob sa ulo. Si Rodel naman ang dumampot ng mga gamit ng matanda na nagkalat sa kalsada. Iniabot niya yon kay Lola Empa. kumpleto na po yan, Lola. Nariyan na po ang basket nyo. Maraming salamat, iho. Nang mahawakan ni Lola Empa ang basket, ay naghalungkat ito sa laman ng bayong. Nakita ni Leda na may dinukot ang matanda. Isang kakaibang baul yun na kasing lapad lamang ng palad ng matanda. Hugis at sulok yun na may nakadisenyong bulaklak sa labas ng takip. Ito lamang ang maibibigay ko sa inyo bilang pagtanaw ng utang na loob at taos-puso kong pasasalamat sa pagbibigay ninyo sa akin ng pagkain. Ingatan mo ang bagay na ito, Leda, dahil magagamit mo ito sa oras na malagay ka sa panganib. Panganib? Teka, sandali lang po, Lola. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Hindi pa naman po ako nagpapakilala sa inyo. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa inyong magkapatid? Palagi kayong laman ng usap-usapan dito sa baryo ng Hantik. Halos lahat ng kwento ng buhay ninyo alam na ng mga tao rito. Dahil sa madalas na paglalako ninyo ng gulayin. Ang balita ko pa sinasaktan daw kayo ng kapatid ng nanay nyo. Madalas daw kayong itali sa malaking puno ng santol para parusahan. Kanina, alam kong nagsisinungaling ka tungkol sa pasamo sa katawan. Alam kong kagagawan niya ng inyong tiyong at tiyang. Hinahampas nila kayo ng 2x2 at pagkatapos ay hindi kayo pakakainin. Tama ba? Sapul na sapul, Lola. Pasensya na po kung nagsinungaling ako. Naiintindihan ko, Leda. Bigla ko tuloy naalala ang 2 tao na napalapit sa loob ko noon. Naisip ko lang kung ano na kaya ang buhay nila ngayon.
Sigurado po akong masaya na sila, Lola. Pero kami, puro hirap ang dinanas namin sa kamay ng mag-asawang yun. Mabuti pa nga si Lola. Nakikita niya mga paghihirap natin, ate. Tumigil ka nga, Rodel. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mo kanina, ha? Sige na, kunin nyo na itong baol. Tandaan ninyong mabuti. Ingatan ninyo ito at wag ninyong hahayaang makuha ito ng iba. Muling sinulyapan ni Leda ang maliit na baul. Bago niya tinanggap yun, nagtataka siyang kinalug-kalug niya ang baul. Malapit sa kanyang tenga, narinig niyang may mga kumakalog na matitigas na bagay sa loob bago niya inilagay sa kanyang bulsa. Ate, baka merong laman na kayamanin yan. Yung palagi kong napapakinggan sa radyo na may lamang ginto ang baul na yan. Hindi kayamanan o kung ano pang may kinalaman sa material na bagay ang laman yan. Ano po bang laman ito, Lola? Pulutin nyo na lang ang mga nagkalat na gulay sa kalsada para maibenta nyo pa sa iba. Pagdating ninyo dyan sa dulo, may bibili niyan sa inyo. Halika na nga, Rodel. Tulungan mo muna akong itihaya ang kariton. Inalikuran na muna ng magkapatid ang matanda habang pinagtutulungan ni Leda at Rodel na buhatin ang natumbang kariton. Saka muling binalingan ni Leda si Lola Empa dahil hindi nito nasagot ang tinatanong niya kanina. Pero nagulat siya dahil wala na sa kanilang tabi si Lola Empa. Inilingan nila sa paligid ang kanilang paningin pero nakaalis na ang matanda. Hala, saan naman nagpunta yun? Ang bilis naman yata niyang mawala. Ate, naramdaman mo ba siyang umalis? O di kaya narinig mong nagpaalam sa atin? Hindi nga eh. Ang alam ko, nakatayo lang siya dyan. Diyos ko, pinaglalaroan na yata tayo ng mga engkanto. Lagot, hindi kaya may sa maligno matandang yun, ate? Alam mo bang madalas ako nakikinig sa drama sa radyo? Paniguradong maligno siya, ate. Alam ko yun. Sira talaga ang ulo mo. Naniwala ka naman sa maligno. Ano ba yan? Pinagtasan tuloy ako ng mga balahibo sa katawan, ate. Ano nga kaya ang laman ng baul na yan? Ewan ko, wala rin naman akong balak tingnan eh. Alam mo, ate, malakas ang kutob ko, nagpapanggap lang ang matandang yun. Hindi naman siguro siya nagpapanggap. Saka nakita mo namang nanghihina yung matanda eh. Tulungan mo na lang kaya akong pulutin ng mga gulay na nagkalat sa lupa. Paniguradong sermon na naman ang aabuti natin ito eh. Umalis na kasi tayo sa bahay na yun, ate. Kapag nakapag-ipon na tayo saka natin bawiin ang bahay. Paano ko ibenta sa ibang bahay nang hindi natin alam? Hindi tayo aalis. Yun na lang ang natitirang alaala sa atin ng mga magulang natin. At yun na lamang din ang alaala ng buhay natin, ate, kapag napatay na nila tayo sa bugbog. Matagal na napatitig si Leda sa mukha ni Rodel habang abala ito sa pagdampot ng mga pechay. Hindi niya maipaliwanag ang kabang bumalot sa kanyang dibdib nang marinig niya yon mula kay Rodel. Lalo pa at nararamdaman din niyang pinahihirapan talaga sila ng mag-asawa. Para sila na mismo ang kusang umalis sa bahay ng kanilang mga magulang. Pagkatapos nilang mailagay sa kariton ang mga gulay, ay nagsimula na silang magtulak ng kariton. Habang iniisip ng dalaga kung ano ang ipapaliwanag nila sa mag-asawa. Gayong nasira nila ang harang sa kariton at hindi na nila maibibenta ang mga nasirang gulay. Habang nagtutulak ng kariton, ay nakita nila ang isang matandang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakangiti itong kumakaway sa kanila. Ate, hindi kaya siya yung tinutukoy ni Lola kanina na may bibili raw sa atin dito? Kaya nga eh. Paano niya kaya nalaman ng tungkol sa babaeng yun? Hindi kaya manghuhula si Lola Empa? Tignan mo, ate, may dala siyang basket. Siguro, papakyawin niya ang paninda natin. Eh ano pang hinihintay natin, Rodel? Sugod na sa biyaya! Halos paliparin ng magkapatid ang kariton papalapit sa matanda. Si Leda naman ay tila nabuhay ng loob nang kahit paano ay hindi na sila mapapagalitan ng kanilang tiyo at tiya. Hindi nga sila nagkamali. Binili nito ang lahat ng kanilang paninda, pati na ang mga nasira nilang gulay.
Sobra pa yun sa dapat nakita nila at idagdag daw nila sa kanilang alkansya. Tila ibinalik lang sa kanila ang tulong na ginawa nila kay Lola Empa. Hindi tuloy maiwasan ng dalaga ang hindi maluwa nang iabot ng matanda sa kanya ang pera. Sinabi nito, sa tuwing maglalako raw sila ng gulay, ay palagi na itong bibili sa kanila. Ate, kanina ka pa nakangiti habang hawak mo ang pera. Ano ba nangyayari sa'yo? Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na may umubos ng paninda natin. Maraming salamat kay Lola Empa. Isa siyang pampaswerte sa buhay natin. Ate, palaging una ang Diyos sa bibigyan natin ng pasasalamat. Pangalawa lamang si Lola Empa. Itago mo na yung pera kaya ate. At baka malaman pa ni Tia Suping ang tungkol sa pagpakyaw ng matandang yun sa paninda natin. Walang matira sa atin. Oo na, talagang hindi ko lang mapigilang matuwa ngayon. Saka ngayon lang ako nakahawak ng ganito karaming pera. Hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ni Leda habang isinisilid ang kinita sa kanyang bulsa. Itinago naman ni Rodel ang kanilang alkansya sa ilalim ng kariton, saka ipinagpatuloy ang pagtutulak. Pagsapit nila sa gitnang kagubatan, biglang napatigil sa paglalakad si Rodel. Nagpalinga-linga ito sa paligid na para bang may hinahanap. Medyo madilim na yon dahil malapit na rin namang gumabi. Idagdag pa ang malalapad na dahon ng mga nagtataasang puno ng talisay na humaharang naman sa papalubog na sikat ng araw. Alam mo ate, isa sa mga lugar na ayaw kong dumaan ang lugar na ito. Bakit naman? Palagi tayong dumadaan dito pero palagi rin naman akong kinikilabutan sa gubat na to. Pakiramdam ko, palaging may mga matang nakatingin sa atin. Ako rin Kasi naman, walang ibang daan tapos ang bahay pa natin nasa gitna ng kakahuyan. Siguro ate, kung nabubuhay pa ang mga magulang natin, hindi tayo maghihirap ng ganito. Tapos, nakapag-aral man lang sana tayo, no? Kahit sana naghihirap, basta buong pamilya. Hanggang ngayon ate, hindi pa rin natin alam kung ano ba talaga ang ikinamatay nila. Hindi kasi ako naniniwalang namatay sila sa sunog Yun nga rin ang madalas kong iniisip Hindi naman sinasabi sa atin ni na Tiyo at Tia kung ano ba talaga ang ikinamatay nila. Kung minsan, parang ang hirap paniwala ang may kapatid si nanay na gano'n ang pag-uugali. Biruin mo, pilit nilang kinukuha ang bahay na pag-aari ng mga magulang natin. Paano kaya ate, kung wala naman talagang utang si nanay at tatay sa kanila? Saka, nakakapagduda talaga ang dalawang yun ate. Ano kayang meron sa bahay natin? Luma na at wala na silang mapapakinabangan sa bahay, pero gustong gusto nilang tumira doon. Ewan ko, hindi ako sigurado sa bagay na yan, Rodel. Malalaman din naman natin kung bakit interesado sila sa bahay natin. Kailan kaya yun? Halika na nga. Bilisan mo na ang pagtutulak ng kariton at nang makarating na tayo sa bahay. Muling ipinagpatuloy ng magkapatid ang pagtutulak sa kariton. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas ang kaba sa dibdib ni Leda. Lalo na nang sumapit sila sa gitnang kakahuyan. Tuluyan nang napatigil ang magkapatid sa paglalakad nang bigla silang nakarinig ng magkakasunod na alulong ng mga asong gubat. Inilinga nila ang kanilang paningin sa paligid. Halos magkasabay silang napatingin ni Rodel sa kakahuyan nang muling naulit ang alulong ng aso. Ate, ano yun? Baka mga aso lang yun na nag-aaway. Huwag mo nang pansinin yun. Dati pa naman tayong dumadaan dito Wala namang nangyayaring masama sa atin. Akma na sanang ihahakbang ni Leda ang kanyang mga paa nang lumitaw ang dalawang kulay itim na aso mula sa likod ng puno. Humarang ang mga ito sa unahan ng kanilang daan habang nakabuka ang bibig at nakalaylay ang kulay itim nitong dila na kung tuluyang ilalabas ay sasayad na yon sa lupa. Tumutulo pa ang malapot nitong laway. Mas lalo nitong nilakihan ang pagngisi na nagpalitaw naman sa malalagari nitong mga ngipin. Naramdaman ni Leda ang mahigpit na kapit ng kamay ni Rodel sa kanyang braso. Hindi nila maalis-alis ang tingin sa dalawang nilalang na dahan-dahang humahakbang papalapit sa kanilang kinaroroonan.
Ate, anong klaseng mga nilalang yan? Hindi sila mga ordinaryong aso lang. Mapupula ang kanilang mga mata at panay ang kaskas sa lupa ng unahan ng kanilang mga paa. Indikasyong handa na sila para umatake. Ate, natatakot na ako. Huwag kang magpahalata, Rodel. Kailangan nating magtapang-tapangan ngayon. Paano ate? Wala man lang tayong panlaban na armas sa kanila. Susubukan kong itaboy sila at kapag nakakita ka ng pagkakataon, tumakbo ka na. Chupi! Umalis kayo dyan! Alis! Ikinumpas ni Leda ang kanyang dalawang kamay, pataboy sa dalawang aso na walang tigil sa pag-angil. Ganon din ang ginawa ni Rodel, pero imbis na matakot ay mas lalo lamang ang mga ito na humakbang paabante papalapit sa kanilang kariton. Sa paglukso ng kulay itim na aso para atakihin sila, ay sinalubong ito ng suntok ni Rodel. Bumagsak ito sa loob ng kariton. Mabilis itong bumangon para umatake ng kagat kay Leda. Kamuntikan pang maabot nito ng kagat ang muka ng dalaga. Mabuti na lang at muli itong natumba nang inikot-ikot nila ang kariton. Ang isa namang aso ay sumugod naman sa kinatatayuan ni Rodel. Nakagat ito sa binti. Ramdam na ramdam ng binatilyo ang matinding sakit mula sa bumaong pangil sa kanyang laman. Ate! Ate, tulungan mo ako! Rodel! Diyos ko! Ang kapatid ko! Dala ng matinding pag-aalala, ay iniwan ni Leda ang aso sa kariton. Nilapitan niya ang nakahigang si Rodel at sinipa niya ang muka ng aso. Kaya nakabitaw ito at bumagsak sa damuhan. Bumulwak ang dugo sa sugat ni Rodel. Parang mababaliw si Leda dahil sa takot at pag-aalala para sa kanyang nakababatang kapatid. Lalo na nang magsimulang bumangon sa loob ng kariton ang isa pang aso. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Leda nang makita ang dalawang asong nakatayo na sa kanilang harapan para muling umatake sa kanila. Nilundagan ng babaeng aso ang dalaga at walang habas na kinagat siya nito sa kanyang braso. Habang iwinawasiwas ng aso ang ulo nitong nakasubsob sa kamay niya, gumuhit ang sakit mula sa kanyang sugat, kaya't wala na siyang ibang paraan kundi ang gumanti rito ng kagat. Ubod lakas niyang ipinagkiskisan ang kanyang mga ngipin sa tenga ng aso. Umalulong ito at napaatras mula sa dalaga habang nakatagilid ang ulo nito dahil sa dumugo nitong tenga. Si Rodel naman na sinugod ng aso ay nakipagpambuno na rin dito. Maririnig ang sigaw ng alulong ng asong tinatamaan ng suntok ni Rodel. Halos maubos ang lakas ng binata para lang hindi ito tamaan ng pangil at kuko ng aso. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ni Rodel sa mukha ng asong nakadagan sa kanya. Bumagsak ito sa lupa habang panay pa rin ang pag-angil. Ate, tara na! Umalis na tayo rito! Rodel, sumakay ka sa kariton at ako na ang magtutulak nito. Bilisan mo! Bago pa sila makatayo! Ate, may dugo ang braso mo! Nasugatan ka rin! Huwag mo na ako alalahanin. Bilisan mo! Kailangan na natin makaalis dito. Kumapit kang mabuti, ha? Kaagad na inipon ni Leda ang buong lakas para itulak ang kariton papalayo sa dalawang aso na nagpupumilit bumangon. Malalaki ang mga hakbang ng kanyang paa na halos hindi na yun lumalapat sa lupa. Kahit panay ang agos ng dugo mula sa sugat niya sa braso, ay pinilit ng dalaga na maitulak ng mabilis ang kariton. Kulang na nga lang ay magpaekis-ekis sila sa daan dahil sa pagmamadali. Habang si Rodel naman ay panay ang iyak na hawak ang sariling binti. Pumapatak ang dugo nito sa sahig ng kariton. Alam ni Leda na kahit makalayo sila sa mga aswang, ay masusundan pa rin sila ng mga aso dahil sa mga bakas ng kanilang dugo sa daan. Tulong! Tulungan niyo kami! Maawa na kayo sa amin ng ate ko! Tulong! Walang makakarinig sa atin dito, Rodel. Tayo lang ang nakatira sa lugar na ito. Ang kailangan natin ay umisip ng paraan kung paano tayo makakatakas sa mga aswang na yon nang hindi nila nasusundan ng amoy ng ating dugo. Kailangan nating humanap ng pwede nating pagtaguan.
Nagpalinga-linga sa paligid ang dalawa hanggang napansin nila ang maliit na ilog. Naisip nila na pwede silang magtago sa tubig para hindi na sila maamoy ng mga aso. Sa ilalim ng mga nakalawit na makapal na mga dahon ng halamang gubat, itinigil ni Leda ang kariton malapit sa puno ng santol. Inalalayan niyang makababa ng kariton ang kapatid niyang si Rodel. Habang paika-ika ito sa paglalakad, tinungo nila ang ilog. Sa paglubog pa lang nila sa tubig, habang nakatago sa mga halaman, ay mas lalong gumuhit ang sakit sa kanilang mga sugat. Pero kung hindi naman nila yon gagawin, ay maaari silang mapahamak sa mga asong parang gutom na gusto silang lapain. Ate, wala na siguro ang mga asong-aswang na yun. Umalis na tayo rito. Para talagang lalagnatin na ako dahil sa sakit ng sugat ko eh. Ikaw lang ba ang may sugat, Rodel? Ang problema ko nito kung paano pa natin mahahanap ang mga nahulog nating pera. Akala ko pa naman, ligtas na tayo. Disgrasya na naman ang inabot natin nang dahil sa mga asong yun. Hala, lagot na. Bakit ate? Naalala kong nasa bulsa ko nga pala ang baul, kaya paniguradong napuno na ng tubig yun. Ate naman nasa panganib na nga tayo yung baul pa rin na nasa isip mo. Parang may dala namang kamalasan ng baul na yan ate. Hindi, Rodel. Nagkataon lang na tayo ang dumaan sa lugar na ito. Saan kaya sila nanggaling? Sasagot pa sana si Rodel nang bigla silang nakarinig ng malakas na yabag ng mga paa ng aso papalapit sa kanilang kinaroroonan. Sinilip ni Leda ang pinagmumulan ng kaluskos ng paa at tumambad sa kanyang paningin ang dalawang aso na walang tigil sa pag-aamoy sa lupa na para bang pilit na sinusundan ang patak ng kanilang mga dugo. Pakiramdam ni Leda ay hindi na siya humihinga ng mga oras na yon nang dahil sa labis na takot. Ilang saglit pa ang lumipas ay biglang dumating ang isang matandang babae. Pinagpapalo nito ng tungkod ang mga aso. Umaangil ang mga aswang na aso na bumagsak sa lupa. Hindi halos makatayo ang mga aso sa lakas ng epekto ng sandata sa katawan ng mga ito. Ang lakas ng loob ninyong umatake kahit may liwanag pa ang paligid. Napaatras ng hakbang ang dalawang aso habang titig na titig sa mukha ng matanda. Nanlalaki ang mga mata ni Leda nang makilala niya ang matandang babae na kumalaban sa mga aswang. Hindi siya maaaring magkamali. Yun din ang matandang tinulungan nila kanina. Walang iba kundi si Lola Empa. Leda, Rodel, lumabas na kayo sa mga pinagtataguan ninyo. Hindi kayo pwedeng mababad sa tubig. Ilang minuto na lang kakalat na ang lason sa katawan ninyo. Ate, paano kaya niya nalamang nandito tayo sa tubig? Hindi ko nga alam Para bang sinusundan niya tayo. Talaga yatang isa siyang manghuhula. Nahihiwagaan na talaga ako sa matandang yan ate. Para bang gusto ko naman maniwalang may sa maligno si Lola Empa. Tumigil ka. Siya ang tagapagligtas natin. Kaya tara na. Wala na tayong ibang pagpipilian kundi ang sumama sa kanya. Ano pang hinihintay ninyo? Lumabas na kayo sa pinagtataguan ninyo habang hindi pa sila nakakabangon. Kailangan nyo magmadali para magamot kaagad ang mga sugat ninyo. Wala ngang nagawa ang dalawa kundi ang umahon na sa tubig. Hinawakan ni Leda ang kamay ng kanyang kapatid papalapit sa kinaroroonan ng matanda. Habang ang dalawang aso naman ay walang tigil sa pagtawa na para bang mga hyena. Lola, marami pong salamat at dumating kayo. Huwag ka na munang magpasalamat, Leda. Dahil hindi pa umaalis ang mga aso na yan sa harap natin. Lola, nakatayo na po sila. Ano pong gagawin natin? Hindi pa man natatapos magsalita si Rodel, ay lumukso na ang mga aso pasugod kay Lola Empa. Tinalubong ni Lola Empa ng palo ang aswang. Tinamaan ito sa dibdib, kaya't pasadsad itong bumagsak sa lupa. Namimilipit ito sa sakit habang walang tigil sa pag-angil. Ang isa namang asong kasama nito ay kinagat ang paa ng asong tinamaan ng palo ni Lola Empa para isama sa pagtakas. Takot na takot ang mga ito na umatras sa laban
at mabilis na kumaripas ng takbo papalayo sa matanda. Lola, natakot po sila sa inyo. Pansamantala lang ang pag-alis nila, Rodel. Malakas ang kutob kung gusto nilang kunin sa inyo ang baol. Tayo na, sumama muna kayo sa akin para magamot kaagad ang mga sugat ninyo. Si Rodel po, Lola, malalim ang sugat niya sa binti. Kaya malalim o mababaw, pareho ang epekto niyan sa katawan ninyo. Kaya't sabay ko kayong gagamutin habang hindi pa masyadong kumakalat ang lason sa dugo ninyo. Hindi ko po kayo maintindihan, Lola. Alam niyo po palang mapanganib para sa amin ang magdala ng maliit na baol. Bakit ibinigay niyo pa rin ito sa amin? Ano po bang laman ng maliit na baul, Lola? Bakit kami inatake ng mga aso na yun? Sa bahay ko na lamang ipaliliwanag ang tungkol sa baol. Sige na, kunin niyo na ang kariton ninyo at nang makapagpalit na kayo ng damit. Delikado kung aabutan pa tayo ng mga halimaw na yon, kasama ang mga alagad nila. Hinayaan ni Leda na siya na lamang ang kumuha ng kariton dahil pakiramdam naman niya ay kaya niyang tiisin ang sugat niya sa kanyang braso. Pero nagkamali siya. Ihahakbang pa lang niya ang kanyang paa nang bigla siyang bumagsak sa damuhan at naramdaman niya ang pagtama ng matigas na lupa sa kanyang likod. Hindi niya mapigilan ang pagkikikisay ng kanyang katawan, maging ang pagtirik ng kanyang mga mata. Naninigas na rin ang kanyang binti at pakiramdam niya, gumagalaw-galaw ang kanyang laman. Parang may kung anong mga insekto ang naghuhukay sa ilalim ng kanyang sugat. Ilang minuto lang ang lumipas ay si Rodel naman ang bumagsak sa lupa. Diyos ko, nagsabay-sabay na kayo. Naku, paano ba ito? Hindi ko kayo kayang buhatin papunta sa bahay. Lola, sa kariton po. Kaya mo bang tumayo, Leda? Alalayan natin si Rodel para makasampa siya sa kariton. Pinilit ni Leda na tumayo para lumapit sa kinaroroonan ng kariton. Kahit masakit na masakit ang sugat ng dalaga sa kanyang braso, inalalayan niyang tumayo si Rodel. Halos hindi na ito makausap dahil sa nararamdaman itong sakit. Kunting tiis na lang, Rodel. Lakasan mo ang loob mo. Ate, sobrang sakit. Parang hindi ko na kaya. Aray! Akma na sanang itutulak ni Lola Empa ang kariton nang biglang may nagsalita sa kanilang likuran. Napalingon silang tatlo sa pinagmulan ng boses. Halos manlaki ang kanilang mga mata nang makita ang mag-asawang nakatayo sa kanilang harapan. Hoy, tanda! Saan ninyo dadalhin ang mga pamangkin ko? Iwan niyo ang kariton at lumayo kayo sa mga pamangkin namin. Wala akong gagawing masama sa mga pamangkin ninyo. Inatake sila ng aso kanina. Mabuti na lamang at dumating ako. Kung hindi baka napahamak na sila. Nandito na kami. Kami na ang bahalang gumamot sa mga sugat nila. Pasensya na, pero hindi ninyo kayang gamutin ang sugat ng mga pamangkin ninyo. Dahil hindi basta aso lang ang kumagat sa kanila, kundi mga kampo ng kadiliman. Anong kampo ng kadiliman ang pinagsasabi mo? Ang pamangkin namin ang kailangan namin. Sige na, makakaalis ka na. Lola, huwag niyo po kaming ibigay kina Tia Suping at Tio Felix. Parurusahan po nila kami. Nakikiusap po ako. Abat, ang mga lintik na ito, wala talaga kayong mga utang na loob. Pagkatapos namin kayong gupkupin ito pa ang igaganti nyo sa amin? Narinig nyo naman yata ang sinabi ni Rodel. Ayaw nilang sumama sa inyo. Hindi kami uuwi sa inyo, Chong. Kailangan namin magpagamot. Nakagat po kami ng mga aswang kanina. At si Lola Empa lang po ang may kakayahang makapagpagaling sa mga sugat namin. Aswang-aswang. Kalokohan lang ang aswang. Ang sabihin nyo, umiiwas lang kayo sa pagbibigay ng kita nyo sa amin. Total naman, gusto nyo sumama sa matandang yan. Huwag na kayong umuwi sa bahay kahit na kailan. Ama, nang mabawasan naman ang palamunin namin sa bahay. Ang kariton lang na yan ang kailangan namin. Pati na ang kinita nyo sa pagtitinda. Parang gusto kong matawa sa mga pinagsasasabi niyong dalawa sa batang ito. Pwede ba mahiya naman kayo? Kayo pa ang binubuhay ng magkapatid na to
Pagkatapos kung makaasta kayo, parang pag-aari nyo na ang mga buhay nila. Sino ka ba para pakialaman ng buhay namin, ha? Ngayon ka lang namin nakita kung umasta ka rin parang kapamilya ka nila. Hoy tanda, ni isang kusing wala kang iniambag sa pagkain ng mga yan, kaya tumabi ka kung ayaw mong masaktan. Baka kayo ang masaktan sa akin. Hindi ako pumapatol sa mga mas nakakabata sa akin. Pero kung pipilitin niyo ako, hindi ako magdadalawang isip na ipalo ko sa katawan ninyo ang tungkod ko. Hanggang sa madurog yung mga buto ninyo. Talaga palang masasama ang mga ugali ninyo. Abat! Sige, subukan mong lumapit. Isang pagkakamali mo lang, babali-baliin ko ang buto mo ng hawak kong tungkod. Napaatras sa paghakbang ang mag-asawa nang makitang hindi nagbibiro si Lola Empa. Lalo pa at humahakbang pasulong ang matanda habang tinutumbok ang mga ito ng tungkod ni Lola Empa. Pagsisisihan niyo ito. Lalong-lalo ka na tanda sa pangingialam mo sa mga pamangking ko. Kahit kailan ay hindi ko pinagsisihan ang ginagawa kong tama para sa magkapatid na ito. Wala kayong pagmamahal sa kanila. Kung ituring nyo sila para silang mga hayop. Hindi ko tuloy maiwasan na magduda sa inyo kung totoo bang pamangkin nyo ang magkapatid na ito. Bakit? Hindi ba? Siguro ikaw yung matagal nang lumalason sa isip ng mga batang yan, kaya lumalaki silang suwail. Chang, alam nyo hindi kami suwail. Lahat ng gusto nyo sinunod namin. Kahit kailan, hindi nyo kami tinuring na pamangkin. Hindi po ba't ito ang gusto nyo? Ang umalis kami sa bahay ng mga magulang namin? Oo, pero wag lang sa matandang yan. Ngayon ko lang siya nakita. Baka nga may balak siyang masama sa inyo Huwag na po kayo magpanggap na may pag-aalala kayo sa amin. Hindi nyo kami mauuto. Abat! Malakas na loob niyong pagsalitaan kami ng ganyan, ha? Sinong ipinagmamalaki niyo? Ang matandang yan, ha? Wala ho kaming ipinagmamalaki. Gusto lang namin makalaya sa kalupitan nyo sa amin. Babalik po kami at babawiin namin sa inyo ang bahay ng mga magulang namin. Malupit pala kayo sa dalawang batang ito. Wala kayong karapatan sa kanila. Tumahimik ka, tanda! Huwag kang makialam sa amin. Kami ang mas higit na may karapatan sa kanila dahil kami ang kadugo. Lola, tara na po. Huwag na po kayo makipagtalo sa kanila. Teka, sandali lang. Hindi pa tayo tapos. Saan kayo pupunta? Huwag niyo kaming pigilan, Chang. Hindi kami sasama sa inyo. Mabilis na itinulak ni Lola Empa ang hawakan ng kariton para makaalis na kagad sa harapan ni na Felix at Suping. Nahabol na lamang ng tanaw ni Leda ang nakatayong mag-asawa habang bakas sa mukha ng mga ito ang galit. Habang tinatahak nila ang daan papunta sa bahay ng matanda, ay wala silang imikang tatlo. Hindi mawala sa isip nila ang mga sinabi ng mag-asawa na wag na silang babalik sa sarili nilang pamamahay. Habang sakay sila ng kariton, ay hindi nila maiwasan ang hindi malungkot. Lalo pa at tuluyan nang mawawala sa kanila ang bahay na pinagpagurang ipundar ng kanilang mga magulang. Nandito na tayo. Kaya niyo bang maglakad? Kaya ko pong maglakad, Lola. Saka nawala na rin naman po ang sakit ng sugat ko sa braso. Ako po, Lola. Masakit na masakit po ang sugat ko sa binti. Inakay ni Leda at Lola Empa ang tigkabila ang braso ni Rodel papasok sa bahay ng matanda. Sa sala ay napansin ni Leda ang mga naglalakiyang mga garapon na nakalagay sa ibabaw ng estante. Meron itong laman na iba't ibang kulay ng likido. Si Lola Empa naman ay mabilis na kumuha ng mga dahon ng bayabas na nakatanim sa paanan ng hagdanan nito. Saka lamang ito sumunod sa kanila. Ipinatong ni Lola Empa ang mga dahon sa ibabaw ng lamesa. Saka ito pumasok sa kusina para kumuha ng palangganang may malinis na tubig. Pagbalik ng matanda ay meron na itong daladala. Leda, tulungan mo akong magdikdik ng talbos ng dahon ng bayabas para mailagay natin sa sugat ni Rodel. Kaagad na nagdikdik ng talbos ng bayabas si Leda. Napansin niyang bahagya ng nangingitim
ang palibot ng sugat ni Rodel. Muli siyang napatingin sa gawin ng matanda na nakatayo sa harapan ng estante nito para kunin ang isang maliit na garapon na may kulay dilaw na likido. Naupo ito sa tabi nila. Binuksan ni Lola Empa ang garapon at pinatakan ng langis ang dinikdik niyang mga dahon. Sige na, ilagay mo na yan sa sugat niya. Bakit ang sugat lamang po ni Rodel ang nangingitim, Lola? Dahil si Rodel lamang ang walang proteksyon. Hindi ka masyadong nasaktan, Leda, dahil ikaw ang may hawak ng baul. Ano po ang kaugnayan ng baul sa mga sugat ko, Lola? Naaalala ko rin po na nabasa ang baul kanina nang sinubukan po naming magtago sa tubig. Kahit mabasa yan ng tubig, hindi naman mawawala ang bisa ng mutyang nasa loob ng baul. Mutya? Anong klaseng mutya, Lola? Ang mutya ng santol ay may kakayahang magbigay ng panghihina sa katawan ng mga aswang na makakakita sa liwanag nito. Hindi nila mapipigilan ang pagsusuka ng dugo at ang kanilang mga buto sa katawan ay mananakit hanggang sa hindi na nila kayang tumayo para lumaban. Kayang lumpuhin ang aswang sa pamamagitan ng mutya? Paano naman nangyari yun? Dahil makapangyarihan ng mutya, nararamdaman ng mga aswang na nasa iyo ang mutya, kaya nila kayo inatake. Kaya gawin mo ang lahat, Leda, para maprotektahan ang mutya. Hindi ko po kayang protektahan ang mutya, Lola. Nakita niyo naman po na muntik na kaming atakihin ng mga aswang na yun kanina. Hindi ko po matatanggap ang mutya, Lola. Aba, kung nang dahil sa mutya na yan ay muntik na kami mapahamak, Lola. Abay, hindi kami ang dapat na mga laga niyan. Baka yan pa maging mitya ng buhay namin eh. Patawarin ninyo ako kung hindi ko agad sa inyo sinabi. Nagdalawang isip kasi ako dahil hindi ako sigurado kung tama bang sa inyo ko yan ibinigay. Pero ngayon, sigurado na kung kayo talaga ang matagal ko nang hinahanap. Kung ganon, nagpanggap lamang kayo kanina para makalapit kayo sa amin? Hindi kayo totoong pulubi. Pero bakit po? Saka, sino po ba talaga kayo at kailangan nyo kaming hanapin? Ginawa ko lang ito para ibigay sa inyo ang mutya ng santol. Tigil na po kayo, Lola. Hindi namin matatanggap ni ate ang mutya. Sa iba na lang po kayo lumapit. Sa una pa lang duda na ako sa inyo Kaya wala kaming tiwala sa inyo. Hindi na kami maniniwala sa inyo, Lola Empa. Pakinggan nyo muna ako kahit ngayon lang, Rodel. Wala akong intensyong lokohin kayo. Ano nga po ang dahilan, Lola? Bakit po kami ang kailangang mga laga sa mutya? Marami na po kaming problema Huwag nyo na po dagdagan. Ngayong alam na ng mga aswang na bungis-ngis na nasa inyo ang mutyang matagal na nilang hinahanap, hindi na nila kayo tatantanan. Babawiin nila ito sa inyo. Teka. Sandali lang po, Lola Empa. Aswang na bungis-ngis ang tawag sa mga asong umatake sa amin kanina. Bakit po gusto nilang makuha ang mutya? Dahil natatakot silang magapi o matalo ng may tangan nito. Ang aswang na bungis-ngis ay mga nilalang na kayang manghawa ng pagiging aswang sa pamamagitan ng kanilang kagat. Hindi namin alam na may mga aswang sa baryong ito. Kung ganon, kontra sa kanilang mutya. Napansin kong tumatawa sila, Lola, na parang mga hyena. Ang pagtawa nila ay hindi pagpapakita ng saya, kundi paraan nila yon kung paano nila itatago ang kanilang takot sa isang tao o sa isang bagay na makikita nila. Katulad ng hawak kong tungkod. Kung titingnan mo ito ay isang simpleng kahoy lamang mula sa sanga ng santol. Pero ang epekto nito sa katawan ng mga aswang ay parang isang matalim na kutsilyong sumisira sa kanilang buto. Kaya't sobra silang masasaktan at kapag hindi kinaya ng kanilang katawan ay maaari silang magsuka ng dugo hanggang sa ikamatay nila. Katumbas ito ng mutyang hawak mo, Leda. Bakit po ako ang pinili niyong pagpasahan ng mutya, Lola?
Dahil ikaw at si Rodel ang anak ng dalawang manunugis ng aswang at dating tagapagbantay ng mutya. Ano po? Ang mutyang hawak mo, Leda, ay pag-aari ng mga magulang nyo. Ang dating mga manunugis ng aswang na namatay habang ginagampanan ng kanilang mga tungkulin. Sina nanay at tatay ang unang manunugis sa tagapagbantay sa mutya? Diyos ko, paano po nangyari yun? Ate, huwag muna tayo maniwala sa kanya. Baka si Lola Empa na ang makakasagot sa mga tanong natin, Rodel. Pero ate, Ako ang matandang albularyong nagpaanak sa inyong ina. Bata pa noon si Leda nang makilala ko si Estefania. Isinilang niya si Rodel habang nag-aagaw buhay. Inabot siya ng panganganak sa mismong lugar kung saan sila inatake ng mga aswang na bungisngis. Nakipaglaban sila sa mga aswang para sa mutya ng santol. Nakahandusay na noon ang inyong amang si Lando sa pagtatanggol niya sa inyong magkapatid. Ako ang tumulong sa kanila, pero huli na nang ako ay dumating. Natalo na sila at ang baol na ito ang ibinigay nila sa akin. Ibinili nilang alagaan ko kayo at ibigay ang mutya sa iyo, Leda. Kung ganun po kilala niyo po pala ang mga magulang namin. Alam po ba ito ni Tia Suping? Oo, Leda. Kilalang kilala ko sila. paano po kami napunta sa poder ni Tia Suping? Dahil kinuha nila kayo sa akin. Nagpakilala siyang kapatid ni Estefania, kaya wala na akong nagawa. Patawarin niyo ko. Hindi ko kayo agad hinanap. Pero ang sabi po nila namatay sa sunog ang mga magulang namin. Imposible. Saka bakit naman kaya nila sasabihin yun Alam nilang namatay ang mga magulang nyo dahil sa mga aswang na bungis-ngis. Kung ganun po pala nagsinungaling po sila sa amin. Mga walang iya sila. Niloko nila kami. Napataklob ng palad si Leda sa sarili niyang bibig. Nangingilid na ang kanyang mga luha at biglang nanginig ang kanyang katawan. Kung ano-anong mga bagay ang pumasok sa kanyang isip. Nakuyom niya ang sarili niyang kamao dahil sa matinding galit. Pero, bakit naman po nila gagawin yun? Hindi ko masasagot ang tanong na yan, Rodel. Ang mabuti pa kausapin nyo sila. May iba pa po ba kayong alam tungkol sa mga magulang namin, Lola Empa? Wala na akong nalalaman sa pagkatao nila, maliban lang sa mga manunugi sila ng mga aswang. Ang ipinagtataka ko lang po, Lola, bakit kaya pilit na kinukuha ng kapatid ni Nanay ang bahay? Tapos, gumawa pa sila ng kwento para utuin kami. Siguro talagang sakim lang ang kapatid ni Estefania. Sa bagay na yan kayo ang dapat na tumuklas. Ngayong naibalik ko na ang mutya, ingatan mo sana ito, Leda. Hindi pa rin po ako makapaniwalang magagawa yun sa amin ni Tia Suping. Maaaring nagawa lamang nila yon dahil sa bahay ng inyong mga magulang. Umisip sila ng paraan kung paano makakamkam ang pag-aari ng inyong ina. Para silang makinabang. Malaki ang nagagawa ng pera at materyal na bagay sa buhay ng tao. Kaya't kahit kadugo mo pa, magagawa nilang makapanakit, alang-alang sa salapi. Tsaka, ang isa pa sa ipinagtataka ko, bakit naman nila pag-iinteresan ng bahay? Hindi naman po ito sagana sa mga mamahaling kasangkapan. Hindi kaya sa magiging pakinabang ng bahay sa kanila. May iba pa silang dahilan kung bakit nila pinag-iinteresan ng bahay. Kailangan ninyong bumalik sa bahay ninyo. Alamin ninyo ang totoong pakay ng mag-asawa sa tirahan ninyo. Mag-iingat kayo, ha? Malakas ang kutob kung may mga bagay na inililihim sa inyo ang mag-asawa. Maraming salamat, Lola. Marami pong salamat sa tulong niyo sa amin. Pasensya na rin po kayo, Lola, sa mga nasabi ko po kanina. Ang mahalaga, nakikinig na kayo sa akin.
Nandito lamang ako para samahan kayo. Bigyan nyo ng katarungan ang nangyari sa mga magulang ninyo. Kunin mo ang mutya sa loob ng baol, Leda. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Leda bago niya dahan-dahang iniangat ang takip ng baul. Sinilip niya ang laman sa loob nito at tumambad sa kanyang paningin ang kulay pulang tela. Kinuha niya yon at binuksan. Isang hugis bilog na bato ang laman nun, na nang lumapat sa kanyang palad ay agad yung nagliwanag. Pakiramdam ni Leda ay may gumapang na malakas na enerhiya sa kanyang buong katawan. Halos masilaw siya sa taglay na liwanag ng mutya. Isuot mo sa iyong leeg ang kwintas. Kapag aswang ang kaharap mo, ay biglang mag-iinit ang mutya. Pati ang pakiramdam mo ay magbabago rin na para kang lalagnatin. Kapag naramdaman mo ang mga bagay na yan, titigan mo sila sa kanilang mga mata at iyon ang magsasabi sa iyo kung anong klaseng halimaw ang kaharap mo, Leda. Ano pong makikita ko sa kanilang mga mata, Lola? Ang refleksyon ng liwanag sa kanilang mga mata. Palatandaan nyo na nakikita rin nila ang liwanag na nanggagaling sa mutya. Parang kinakabahan po ako, Lola, sa gagawin po namin ni Ate Leda. Baka po kasi masyado kaming umasa sa kakayahan ng mutya tapos mas malakas pala ang mga aswang na bungisngis. Huwag kayong matakot, lalo na kung iisipin ninyong gagawin ninyo ito para mabigyan ng linaw kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa mga magulang ninyo. Bigyan ninyo ng kasagutan ng mga tanong ng inyong isipan. Walang masama kung susubukan ninyo. Dahil kapag nagtagumpay kayo sa gagawin nating ito, maraming buhay ang maisasalba ninyo at mapipigilan pa ang pagdami ng mga aswang na bungisngis. Pagkatapos nilang mag-usap tungkol sa mga gagawin, ay tinapos na rin ni Lola Empa ang panggagamot sa kanilang mga sugat. Binigyan din sila nito ng damit na pampalit. Dahil hindi agad dalawin ng antok si Leda, naisip niyang lumabas muna ng kanilang silid para sana magpahangin. Kaya lang, hindi niya inaasahan na may tagpo siyang madadatnan. Tumigil sa paghakbang si Leda nang makita ang isang kulay itim na asong nakatayo sa harapan ni Lola Empa. Dahan-dahang umatras ng hakbang ang matanda, papalayo sa umaangil na aso. Lumabas din ang liwanag na nanggagaling sa suot niyang mutya, kaya't nabaling sa kanya ang atensyon ng aso. Nanlalaki ang mga mata ng aso na napaluksong pabalik sa labas ng balkonahe para tumakas. Bigla itong natakot sa kanya. Mabilis na kumilos si Leda para habulin ang aswang. Sinundan niya ang aswang bungisngis sa kakahuyan. Malakidlat sa bilis ang pagtakbo ni Leda. Kaagad niya itong naabutan. Nahawakan niya ito sa buntot, saka inihampas niya sa mga puno. Hindi agad nakaganti ang aso dahil sa sobrang pagkabigla. Umaangil itong nangihina dahil sa sakit ng katawan. Ngayon ka lumaban! Halimaw ka! Balak mo pang patayin si Lola, ha? Kahit na anong pagpupumiglas ang gawin ng aso, ay hindi ito binitiwan ni Leda. Galit na pinagsususuntok ng dalaga ang katawan nito. Pabagsak itong bumalandra sa ugat ng puno, habang namimilipit ito sa sakit, habang umaalulong na parang humihingi ng tulong. Ano? Masakit ba, ha? Simula lang ng paghihiganti ko. Malapit ko na kayong tapusin. Hindi ko kayo tatantanan hanggat hindi ko kayo napapatay. Humakbang paabante si Leda para sana damputin ang nakahigang aso. Kaya lang ay mabilis itong nakatakbo at nawala sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Buong panghihinayang na napasipa siya sa damuhan dahil sa matinding galit. Dismayado siyang hindi niya napuruhan ang aswang na bungisngis. Naramdaman niya ang papalapit na yabag ni Lola Empa, dalaan lumang gasera. Hindi ko napatay ang aso, Lola Empa, ni hindi siya lumaban sa akin kanina. Para bang nagpapahabol lamang sila sa akin. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa nangyayari ngayong gabi. Tara, Leda, bilisan mo. Bigla kong naisip si Rodel.
wala siyang kasama sa bahay. Halos patakbong naglakad ang dalawa, makauwi lang sa bahay ni Lola Empa. Bumundol ang kaba sa dibdib niya dahil sa pag-aalala para sa kanyang kapatid. Pero nadatnan nilang bihag na ng mga aswang si Rodel. Isang taong aso ang nakita nilang nakatayo habang nakatutok ang kuko nito sa leeg ni Rodel. Mahaba ang dila at mapupula ang mga mata. Nakangisi na para bang nakakita ng masarap na pagkain habang umaangil na parang nauulol na aso. Kasama ang mga alagad nito. Ate! Ate, tulungan mo ako! Papatayin ako nito, ate! Ang akala mo ba ay maiisahan mo kami? Ha? Hindi kami makakapayag na pigilan ninyo ang mga plano naming maghari sa baryong ito. Kami ang batas. Pagkain ko lamang kayo. Imisira pala ang ulo nito, Lole. Pakawalan ninyo ang kapatid ko. Dahil kung hindi, manghihiram kayo ng mukha sa aso. Teka, Leda. Hindi ba't aso na nga sila? Hindi kami nakikipagbiruan sa inyo. Kung ayaw niyong itara ko sa lalaking ito ang aking mga kuko, isuko mo ang mutya at walang mangyayaring masama sa kapatid mo. Madali naman kaming kausap eh. Ang mutya o ang buhay ng kapatid mo? Mamili ka. Huwag kayo masyadong magpahalatang natatakot kayo sa suot kong mutya. Para lang gamitin ang kapatid ko laban sa akin. Hindi ninyo makukuha ang kapatid ko. Kayo ang mamili. Pakakawalan niyo ba si Rodel o papatayin ko kayo gamit ang mutya? Inilabas ng dalaga ang kanyang suot na kwintas. Sabay-sabay na napayuko ang mga aso ni ayaw nilang tumingin sa gawin ni Leda. Kaya't sinamantala ni Leda ang pagkakataon. Mabilis niyang tinakbo ang kinaroroonan ni Rodel. Pinakawalan niya ang magkakasunod na suntok sa muka ng mga aswang. Kaya't bumagsak ito sa lupa. Nabawi niya si Rodel. Leda, heto ang tungkod. Saluhin mo. Pagkakataon mo ng labanan sila. Ate! Ate, mag-iingat ka! Hinintay muna ni Leda na makapasok sa loob ng bahay si Rodel bago niya sinugod ang mga asong walang tigil sa pag-angil. Hindi makalapit ang mga ito sa kanya. Bawat paghakbang niya ng mga paa ay umaatras ang mga ito papalayo sa kanya. Sinugod niya ang pinuno ng mga aswang na bungisngis. Gamit ang kanyang tungkod, tinamaan niya ito sa leeg, dahilan para bumagsak ulit ito sa lupa. Mabilis na bumangon naman ang aswang, saka tumakbong papalayo, papunta sa kakahuyan. Kasunod ang mga alagad nitong hindi nakalaban sa dalaga. Hinabol ni Leda ang babaeng aswang, pero pagdating niya sa kagubatan, ay tuluyan na itong nakapagtago at nawala sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Muli niyang itinago ang suot niyang kwintas, at dahil sa galit, ay napalo na lamang ni Leda ang halamang gubat na nasa kanyang harapan. Hindi ko na naman inabutan ng mga halimaw na yon. Sa susunod, hindi ko na kayo patatakasin. Habang naglalakad siya pabalik, ay bigla niyang naramdaman ang pag-iinit ng kanyang mutya. Napalingon siya sa paligid, pero nagulat siya nang bigla siyang nilukso ng aso mula sa kanyang likuran. Kaya't nasugatan siya sa kanyang likod mula sa kalmot ng aso. Inihanda niya ang tungkod at sa muling pag-atake nito ay nahagip niya ito ng palo sa katawan. Bumagsak pasadsad sa damuhan ng aso habang nagkikikisay ang katawan. Nakatirik ang mga mata. Bumubula ang bibig na para itong nalalason. Ganon din ang paglabas ng dugo sa tenga nito hanggang sa tuluyang masunog ang katawan ng aswang na parang naaabong papel. Nang masigurado niyang wala ng ibang aswang doon, saka lamang siya umalis sa lugar na yon. Bumalik siya sa bahay ng matanda at nadatnan niyang nakaupo ang dalawa sa upuang gawa sa kawayan. Si Rodel na napatayo at napakapit pa sa kanyang kamay dahil sa matinding pag-aalala para sa kanya. Ate! Nasugatan ka sa likod! Wala ito. Mababaw na kalmot lang to. Lola, nakita ko po kanina kung anong epekto ng tungkod at mutya sa katawan ng aswang. Para po siyang nakukuryente at bumubula rin ang bibig. Bakit po, Lola?
Dahil sa bawat pagpalo mo ng tungkod sa kanilang katawan, merong mga buto na nasisira sa loob. Kaya hindi nila mapigilan ang paggalaw ng kanilang katawan dahil hindi rin nila kayang tiisin ang sakit. Isang aswang na bungis-ngis lang po ang napatay ko, Lola. Hindi ko na po naabutan ang kanilang pinuno. Talagang hindi na sila matatahimik, lalo pa at alam nilang hawak mo ang mutya ng santol. Akala ko po ba matatakot sila sa akin, Lola? Bakit parang mas lalo lamang po silang naging agresibong patayin kami? Hindi mo ba napansin kung gaano sila natakot sa'yo nang ipakita mo sa kanila ang suot mong mutya? Paniguradong mas lalo silang mag-iingat na lumapit sa inyo, lalo na kapag nasaan yung tao sila. Dalawa ang pinuno nila, isang babae at isang lalaki. Parang gusto ko nang isipin na maaaring nasa tabi-tabi lang ang kalaban at anumang oras ay nakahanda silang umatake sa inyo. Hindi ko po talaga maintindihan, Lola. Bakit nga kami ang pinupuntirya ng mga aswang na yun? Dahil sa una pa lang ay alam nilang magiging banta na kayo sa kanilang lahi. Paanong magiging banta? Wala naman po kaming alam tungkol sa kanilang lahi. Dahil alam na nilang kayo ang anak ng dating mag-asawang manunugis. Natatakot silang manahin ninyo ang husay ng mga magulang ninyo pagdating sa pakikipaglaban gamit ang mutya. Anak ng pambihira naman, oo. Mas gusto na lamang po naming maglako ng gulay sa palengke basta't wala po ang mga aswang-aswang na yan. Hindi na ninyo maiiwasan ang nakatakdang mangyari sa kapalaran ninyo. Kailangan ninyong ituloy ang nasimula ng mga magulang nyo. Alam niyo, Lola, matagal na talaga ako nahihiwagaan sa pagkatao niyo eh. Simula nang makilala namin kayo, sunod-sunod na ang nangyayaring ganito sa amin. Hinahabol na kami ng mga aswang. Nag-aalaga kami ng mutya na sinasabi niyo makapangyarihang higit sa mga aswang. Pero tignan niyo kung ano nangyayari sa amin ngayon. Talaga bang kagustuhan ito ng mga magulang namin, ha, Lola? Rodel, hinaan mo nga ang boses mo. Isa ka pa, ate. Nagpapaniwala ka sa matandang yan eh. Masisisi niyo ba ako kung bakit nakakapagsalita ako ng ganito? Magmula na mapunta sa atin ang lintik na baul na yan, hinahabol na tayo ng mga aswang. Nanganganib na ang buhay natin. Ito pa ba ang igaganti niyo sa kabutihang ipinakita ng ate ko sa inyo, ha, Lola? Pasensya na po. Pero bakit ngayon pa? Hindi ko na kasi alam kung sino pa ang paniniwalaan eh. Hindi naman kita masisisi, Rodel, kung magagalit ka sa akin. Kung ayaw ninyo ng tulong ko, hindi ko kayo pipilitin. Pero mababaliwala lamang ang buhay ng inyong mga magulang kung hindi ninyo ito tatanggapin. Pinaghirapan ng mga magulang ninyo ang pagprotekta sa mutya. Kaya ang mga nangyayari sa inyo ay patunay lang na nasa panganib na ang mga buhay ninyo. Mamamatay kayo kung hindi nyo ipagtatanggol ang mga sarili nyo. Ano? Ano pong ibig niyo sabihin? Wala nang makakatalo sa kanila. Magagawa na nilang sakupin ang buong baryong ito. May hinala akong matagal na kayong binabantayan ng mga aswang kahit wala pa sa inyo ang mutya. At nang tuluyan kong ipakita sa kanila ang mutya, saka sila tuluyang naging agresibo para mapatay kami. Oo, Leda, malakas ang kutob kong sina Suping at Felix ang mga aswang na nagbabantay sa inyo. Diyos ko po, totoo ba sinabi niyo, Lola? Kahit kailan ay hindi pa ako nagkamali sa bagay na yan. Kaya siguro tahimik pa sila noon dahil alam nilang wala sa inyo ang mutya. Nakuyom ni Leda ang sarili niyang kamao nang maintindihan na niya kung ano ang totoong nangyari sa kanilang mga magulang. Si Rodel naman na galit ay napasuntok pa sa dingding ng bahay. Umiiyak itong nagmumura sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Wala tayong kaalam-alam, ate, na meron na palang nakapasok na mga halimaw sa buhay natin. At ang masakit pa, simula na magkaisip ako, ang buong akala ko may malaki lamang tayong pagkakautang sa kanila. Pinaniwala nila tayo, ate, na namatay ang mga magulang natin ng dahil sa sunog.
At talagang ginawa pa tayong alipin sa sarili natin pamamahay. Bakit ngayon nyo lang po ito sinasabi sa amin, Lola? Ngayon lang po kayo nagpakita. Sana'y mas maaga namin nalaman na isa pala silang mga impostor. Pasensya na. Kaya nga pilit kong ipinaiintindi sa inyo eh. Wala ka pong kasalanan, Lola. Sobra nga po akong nagpapasalamat sa inyo. Huwag ka nang magalit, Rodel. Panahon na para tayo naman ang magtuloy sa nasimulan ng mga magulang natin. Kailangan nyo nang umalis at gawin ninyong lahat para tuluyan ng mawala ang mga aswang. Lumapit kayo sa kalaban. Umuwi kayo sa inyo tulad ng dati. Magpanggap kayong wala kayong nalalaman tungkol sa kanila. Hulihin nyo sila sa pamamagitan ng mutya. Pagkatapos maihanda ang kanilang mga sarili at makapagpaalam sa matanda, sinimulan na nila ang paglalakad pauwi sa kanilang bahay. Hindi na nila hinintay na sumapit pa ang pagliwanag. Gusto na nilang tapusin ang laban. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, habang tulak-tulak ang nasira nilang kariton, nadatnan nilang nakabukas ang ilaw sa kanilang bahay. Nagkatinginan silang dalawa ni Rodel. Kailangan mong huminahon, Rodel. Huwag kang magpatalo sa galit mo. Nandito na tayo sa totoong laban. Bibigyan natin ng hustisya ang nangyari sa mga magulang natin. Ate, nasan kaya si Lola Empa? Nakasunod siya sa atin. Huwag kang mag-alala sa kanya. Mas mahusay pa nga siya makipaglaban sa mga aswang eh. Lintik lang talaga ang walang gante. Mapapatay ko talaga silang lahat. Talaga bang gagawin natin to, ate? Paano kung hindi naman pala talaga sila mga aswang at nagkamali lang tayo? Ang mahalaga, sinubukan nating gumawa ng paraan. Basta, huwag kang maingay at baka may makarinig sa atin eh. Masira pa ang plano natin. Dahan-dahan silang humakbang papalapit sa pinto, pero bigla silang natigilan. Nanlalaki ang kanilang mga mata, nagulat sa nadatnan. Nang tumambad sa kanilang paningin, ang mga nakagapos na mga tanod, pati na ang lalaking sugatan. Wakwak ang tiyan, habang nilalantakan ni Mang Felix at Aling Suping ang lamang loob ng biktima. Maging ang mga ito ay nagulat sa kanila. Hindi nito malaman ang gagawin kung paano itatago ang mga muka. Mga demonyo kayo! Totoo nga! Kayo nga ang mga aswang! Akala nyo siguro hindi na kami babalik dito sa bahay, no? Kaya lantaran na kayo ng bibiktima ng mga tao! Wala na kayong kawala sa akin. Bistado na namin kayo. Alam na rin naming nagsinungaling kayo sa amin. Mga impostor! Heto ang sa inyo! Aray! Paanong... Pakawalan nyo ang mga tanod! Mga halimaw kayo! Talagang iginapos nyo pa sila katulad ng madalas nyong ginagawa sa amin! Napatingin si Leda sa mga nakaupong mga tanod. Nakabusal ang mga bibig nito. Humihingi ng tulong na sila ay pakawalan. Hindi inaasahan ng dalaga na kagad na malalantad sa kanila ang totoong pagkatao ng mga taong nagpalaki ngunit nagpahirap din sa kanila. Sino ka? Para utusan kami kalagan sila sa pagkakagapos. Isang pagkakamali ang ginawa niyong ito. Hindi na kami mahihirapang hulihin kayo. Kami lang naman ang tatapos sa mga buhay nyo! Pwes, uunahan ko na kayo! Umatras si Leda sa maliit na pintuang kinatatayuan nila habang ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa dalawang aswang na unti-unti ring lumalapit sa kanila. Dinukot niya ang kwintas sa kanyang liig para ilabas sa kanyang damit. Kumalat ang malakas na liwanag na nanggagaling sa mutya. Ngunit hindi niya inaasahan na may pangontra na rin pala ang mga aswang sa masakit na epekto ng mutya. May mga suot na rin itong kulay itim na bato. Mutya yun ng pagiging aswang nila, kaya't mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tungkod para sana una siyang sumugod. Kaya lang, naunahan silang dalawa ni Rodel. Kagad na lumapit sa kanila ang mag-asawang aswang. Pinagtig-isahan ng mga ito ang pag-atake sa kanila ni Rodel. Mabuti na lang at maagap niyang nahampas ang muka ng aswang. Ganon din si Rodel na nakadalawang hampas ng kahoy sa katawan ni Mang Felix. Si Leda naman ay ginamit ang lahat ng lakas
para muling paluin sa katawan si Aling Suping gamit ang kanyang tungkod. Napasigaw ito ng malakas habang pasadsad na bumagsak sa lupa. Kasunod ang pagbabagong anyo nito bilang aswang na bungisngis. Hindi na kayo magtatagumpay ngayon. Matagal na ninyo kaming nilokong magkapatid. Pinaparusahan nyo kami sa tuwing nagkakamali kami. Kaya ito na rin ang magiging katapusan ninyo sa pananakit nyo sa amin at sa pagpatay ninyo sa mga tao. Pagsugod ni Leda sa nakahigang si Aling Suping, tinalon naman siya ng aswang na si Mang Felix. Tinamaan siya ng kagat sa kanyang braso, kaya't nabitiwan niya ang kanyang tungkod. Magkasama silang bumagsak ng aswang sa lupa. Ate Leda! Ate! Patakbong lumapit kay Leda si Rodel. Bakas sa mukha nito ang matinding takot. Lalo pa at hindi pa rin natatanggal ang pagkakakagat ng aswang sa braso ni Leda. Pinagpapalo ng kanyang kapatid ang likod ng aswang gamit ang tungkod. Kaya naman, bumitaw ang aso sa kanyang braso at si Rodel naman ang hinarap nito. Mabilis na bumangon si Leda at hinawakan niya ang katawan ng aso. Pinagsusuntok niya ang mukha nito gamit ang kanyang kamao. Bumulwak ang dugo sa bibig ng aswang na bungisngis. Bumagsak ito sa lupa habang hinahabol ang sariling hininga. Sakto naman yon na nakabangon na rin si Aling Suping. Galit na galit itong lumukso papalapit sa kanilang kinatatayuan. Pero natumbok na ito ni Rodel ng tungkod sa katawan. Tinamaan ito sa tagiliran na muli nitong ikinabagsak sa lupa. Nilapitan ni Leda ang mga nakahigang aso. Unti-unting nagbalik sa dati ang mga anyo nito bilang isang tao. Hinablot niya ang suot nitong mga kwintas. Nagulat na lamang si Leda nang bigla silang nilundagan ng mga bagong dating na aswang. Ito ang mga alagad ng mag-asawa. Nanggaling ang mga ito sa kakahuyan. Siya namang pagdating ni Lola Empa. Nakipaglaban ito sa mga aso. Ganon din si Rodel na ginamit ang tungkod sa pag-atake sa mga kalaban. Bawat tamaan ng sandata ni Rodel ay bumabagsak ang mga aso sa damuhan habang nagkikikisay ang mga katawan at lumalabas ang dugo sa bibig at tenga. Magkakaroon na ng bisa ang mutya ngayong natanggal mo na sa kanilang katawan ang kanilang pangontra. Bumangon ang mag-asawa at biglang sumugod sa kanilang kinatatayuan. At dahil wala na sa mga leeg nito ang mutya ng pagiging aswang nila, ay hindi na ito kasing lakas kanina. Pasuray-suray ang takbo ng mag-asawa na muling bumalik sa pagiging aswang na bungisngis. Kinuha ni Leda ang kanyang sandata na tumalsik sa damuhan at malakas na umusal ng isang orasyon para sa pagbibigay ng bisa sa mutya ng santol. Umislap ang kulay berdeng bato at kumalat ang liwanag nito. Napataklob sa sariling mga mata ang mag-asawang aswang habang umaangil na parang mga asong galit. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng magkapatid nang pasugod nilang inatake ng palo ang mga nag-anyong aso na sina Mang Felix at Aling Suping. Bumagsak ang mga ito sa damuhan habang nagkikikisay ang mga katawan. Nakatirik ang mga mata at lumalabas sa bibig ang buo-buo nilang dugo. Lumapit si Lola Empa at sinipa sa tiyan ang babaeng aswang na bungisngis. Ngayong natapos na ang paghahari ninyo sa baryong ito, magkakaroon na ng katahimikan ng buhay ng magkapatid na ito. Lola Empa, balato niyo na sa akin to. Ako na ang tatapos sa buhay na walang yung lalaking aso na to. Para sa mga magulang namin na pinatay nila. Ako naman dito sa babaeng to. Maraming hampas ng 2x2 ang inabot ko sa lintik na aswang na si Aling Suping. Halos magkakasabay na pinagpapapalo ng magkapatid ang nakahandusay na katawan ng mga aswang gamit ang kanilang mga tungkod. Habang si Lola Empa naman ay pumasok na sa bahay ng magkapatid para pakawalan ang mga nakagapos na tanod. Ate, ayos na. Napatay na natin sila. Pero hindi sapat sa kanila ang mamatay lang. Ang dapat sa kanila ay sunugin. Nang wala ng pag-asang makapagasik pa sila ng lagim. Kasama ng kanilang mga alagad. Napalingon si Leda sa mga tanod na kasama ni Lola Empa. Kitang-kita niya ang galit sa mukha ng mga ito. Ang mga tanod mismo ang sumunog sa katawan ng mga aswang. Nangako ang mga ito
na walang makakaalam tungkol sa mga nangyari para hindi na pagsimulan ng mas malaking kaguluhan kung sakaling malalaman ng mga tao ang tungkol sa aswang na bungis-ngis. Namuhay ang magkapatid sa bahay ng kanilang mga magulang kasama si Lola Empa bilang isa namang albularya. Simula ng araw na yon ay naging katukatulong na sila ni na Kapitan sa pagpapatupad ng katahimikan sa lugar. Bumalik sa pagtitinda ng gulay si Leda, habang si Rodel naman ay nagpatuloy na sa pag-aaral sa elementarya. Muling naibalik ang kanilang bahay at itinuloy ang kanilang buhay bilang isang buo at masayang pamilya. Sa piling ng bago nilang lola na si Lola Empa. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 1 taon, umaasa sila na wala ng anumang aswang o masasamang elemento ang maghahasik ng lagim sa kanilang baryo at babasag sa katahimikan na kanilang tinatamasa. Ngunit kung sakaling mangyari yon, ay nakahanda silang lahat na magtulong-tulong upang ipagtanggol ang isa't isa sa tulong ng mutya ng santol at sa pagkakaisa ng taong bayan upang pigilan at tapusin kagad ang puwersa ng kadiliman na lulukob sa kanilang pinakamamahal na bayan.